Ubos na ang oras. Nakatayo ang may-ari ng bahay sa beranda. May mapanuksong ng ngiti habang hawak ang mga papel ng pagpapaalis. Sa likod niya, paakyat sa basang hagdan ang mga tagalipat bahay. Basa ang kalsada sa ulan. Nakataas ang mga cellphone ng mga tao sa kanto. Kinukunan ng video ang bawat sandali. Hawak ni Morena ang lumang susi na gawa sa tanso. Yakap ito sa kanyang dibdib na para bang ito na lang ang natitirang pag-asa. Mahigpit ang hawak ni Roberto sa kanyang baston, ayaw tumabi. Biglang sumigaw ang busina ng kotse, bumasag sa tensyon. Isang itim na sedan ang huminto sa gilid. Isang babaeng nakasuot ng navy blue na suit ang bumaba, may hawak na mga dokumentong mukhang opisyal. Kasunod niya, isang military jeep ang dumating. May bumabang naka-uniforme. At isa pang SUV, may mga nakatutok na kamera. Napahinto ang mga tao, nagbubulungan sa gulat. Sino sila? At bakit namutla ang may-ari ng bahay? Kumisla pang ilaw sa beranda. Tumayo ang mga batang kapitbahay sa harap ng kanilang mga magulang, parang panangga. Ang mga sumunod ay babago sa katahimikan ng buong kalye. Pero bago natin pag-usapan ng sumunod na nangyari, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button. Ang suporta ninyo ang dahilan kung bakit patuloy kaming nakakakwento ng mga istoryang may halaga. Ngayon, bumalik tayo sa simula. Tumawa si Roberto, tuyot at pagod, yung klase ng tawa na puno ng taon ng pasensya. Inayos niya ang kanyang tasa ng kape, bahagyang nanginginig ang kamay, at marahang inilapag ito sa tabi ng kahon ng gamot ni Morena. Inayos ni Morena ang kanyang balabal, pumikit sandali upang alisin ang antok, at hinugot ang isang lumang laso sa bulsa. Sa dulo ng laso nakasabit ang makinang nasusi. Kininis ng panahon. Mahigpit niyang hinawakan ito parang dasal. Amoy lemon oil ang buong bahay, halong samyo ng mga lumang libro. Pumapasok ang araw sa bintana, binabalot ng gintong liwanag ang mga larawang nakapatong sa mantel. Isa ang kapansin-pansin, 3 batang nakangiti. May ilang kulang ang ngipin na sa pagitan ng mas batang Roberto at Morena. Araw ng ampon, buhay na alaala pa rin. Huminga ng malalim si Morena. Dito nagsimula lahat, bulong niya. Lahat ng alaalay nasa mga pader na ito. May kutseng dahan-dahang dumaan sa bintana, tila mapanghimasok. Si Antonio Holloway na naman. Paulit-ulit umiikot, kunwaring tinitingnan ang mga alulod o bitak sa simento, tapos may tinatype sa kanyang cellphone. Nagkukunwaring hindi nanonood ang mga kapitbahay, pero nahuhuli sila ng mga gumagalaw na kurtina. Nandiyan na naman siya, bulong ng isa sa bangketa. Gusto niya talaga ang bahay na yan. May isa pang mas mapait, di rin naman magtatagal yung matatanda ngayong taglamig. Parang hamog ang mga salita, nakabitin sa hangin. Lumabas si Roberto sa beranda, umupo sa lumang duyan. Umangal ang kadena. Tiningnan niya ang lumang sapatos, sinubukang punasan ng mantsa. Hindi natanggal. Sinubukan pa rin niya, tahimik na pagtutol. Sa kabila ng bakuran, tinaas ni Antonio ang kanyang kamera. Click! Magandang umaga, bati niya, sobrang peke ang ngiti. Malinaw ang kontrata. Nag-iba na ang merkado, kasama na doon ang karapatan niyo, pero hindi kasama ang kanyang mga mata sa ngiti. Hindi nagbabago ang karapatan base sa presyo ng bahay, sagot ni Morena. Tayong-tayo ang likod. Muling itinali ang laso ng susi. Maamo pero matatag. Naipadala mo na ang abiso. Tinutulan namin yon. Alam mo yan. Nag-flip si Antonio ng mga papel. Nag-e-expire ang pagtutol, may mga deadline. Humakbang siya. Tumapak ang mamahaling sapatos sa sirang hakbang ng bahay. Napangiwi siya, parang nandidiri. Babalik ang mga tagalipat, malapit na. Sa oras ng tanghalian, alam na ng buong kalsada. May kumuha ng video ng natuklap na pintura, tinawag itong pangit na tanawin. May usap-usapan tungkol sa developer na may hilig sa corner lot. Isang binatilyong nakabisikleta ang nagsabing, pag nagkagulo to, siguradong viral.
Sa loob, marahang hinaplos ni Morena ang salamin ng lumang retrato. Ramdam pa rin niya ang unang gabing natulog ang mga bata doon, yung parabang humihinga rin ang bahay. Lumuhod si Roberto para pulutin ang nahulog na sulat, napangiwi pero kinaya. Hindi tayo aalis, sabi niya, mahina pero buo, habang kaya kong tumayo. Tumango si Morena, nakatingin sa susi sa kamay. Kinagabihan, maaga palang bukas na ang ilaw sa beranda. Parang kumikislap ang alikabok sa hangin. Sa labas, may tinatype si Antonio sa kanyang cellphone. Tumingin sa bahay at kumuha ng huling larawan bago umalis, pawisel pa. Nakikinig ang bahay, uminit ang laso sa kamay ni Morena at kung saan man tumunog ang tatlong cellphone, pag-aari ng tatlong taong minsang nagsimula ang buhay sa mismong berandang iyon. Ang unang katok ay dumating kasabay ng ambon na amoy, bakal at ulan. Hindi na kumatok si Antonio. Isiniksik niya ang isang makapal na sobre sa mail slot at kinuhanan ito ng litrato sa loob ng bahay. Dahan-dahang yumuko si Morena, mababaw ang paghinga. Binuksan ang sobre gamit ang kuko. Final notice, 30 araw. 2 beses binasa ni Roberto, binigkas pa ang bawat salita. Taimtim, itinago niya ito sa ilalim ng cookbook para bang pwedeng itago sa harina at mantikilya ang takot. Umiiral pa ang apela, mahina niyang sabi. Hinawakan ang kamay ni Morena, kinuskos ang malambot na bahagi sa pagitan ng hinlalaki at pulsuhan, isang gawi na natutunan sa mga gabing walang tulog sa ospital. Ramdam ito ng buong kalsada. 30 araw, bulong ng isa sa likod ng halaman. May sumagot, matalas ang tono, amoy kape at kabiguan. Tumingin ang lungsod sa ibang direksyon. Hindi kumurap, walang pakialam, wala itong inalok na tulong. Nilalagyan ni Roberto ng turnilyo ang rehas ng beranda, nanginginig ang mga kamay. Si Morena naman, abala sa pag-aayos ng mga kahon, hindi para mag-empake, kundi para magsuri. Bawat isa ay puno ng alaala, proyekto sa Sunday School, sertipiko ng pag-aampon at isang birthday card na may bahid pa ng tsokolate, may pirma ng paslit na sulat kamay. Nakatali pa rin sa laso ang lumang susi, mainit sa kanyang palad. Madalas niya itong silipin, parang pagsuri sa tibok ng puso. Lalong naging agresibo si Antonio, dumami ang mga sulat na rehistrado. May dumating pang kontratista isang hapon, sukat-sukat ang mga bintana ng walang paalam. Isang abisong may pulang selyo ang lumitaw, nakastaple sa puno ng maple sa harap ng bahay. Pinapalis ng ulan ang tinta, parang namumuhay si Antonio sa gulo. Ngumiti siya sa mga kamera, nagsasalita ng sapat para marinig. Sumusunod lang tayo sa batas. Pinapakita niya ang mga pagkaantalang bayad pero walang nag-video sa folder ng mga resibo ni Roberto. Isang linggo ang lumipas, dumating ang isang postcard mula sa sheriff. Opisyal na ang petsa ng pagpapaalis. Nakatayo si Morena sa pintuan, binabasa ito ng malakas. Bumitak ang boses sa petsa pero tumatag din. Mananatili tayo. Mahina pero matatag na sabi niya. Nilinis niya ang kalmot sa kanyang sweater. Ibinaba ang postcard ng pabaligtad at naupo ng tahimik. Humaba ang gabi. Umungol ang mga tubo. May humagulgol na sirena sa malayo. Gising si Roberto, binibilang ang bawat paghinga ni Morena, nakikinig sa bawat buntong hininga at paghinto nito. Bumalik sa alaala ang kuna na siya mismo ang gumawa dito sa kwartong ito. Naalala niya kung paanong parang yumuko ang buong bahay noon, nakikinig, tuwing umiiyak ang sanggol nila. Bumulong siya ng mga pangalan ng kanilang mga anak isa-isa para bang tawag sa klase ng pagmamahal. Walang dalang ginhawa ang sumunod na umaga. May moving truck na paikot-ikot sa kanto, parang gutom na hayop. Naka-idle ang driver, tumutuktok sa manibela. Nagtipon ang mga kapitbahay sa maliliit na grupo, kape sa kamay, mabibigat ang mukha. Nagvivideo ka? Tanong ng isa. Lagi sagot ng isa pa. Isang kabataang lalaki ang nagsabi, itag mo ako pag pinalayas na sila.
Dumating si Antonio, may hawak na folder, dala ang palagiang ngiting hindi umaabot sa mata. Kasunod agad ang sheriff, nakasombrero ng mababa, hindi mabasa ang muka. Nakatayo si Morena sa itaas ng hagdan, dikit ang lumang susi sa dibdib. Hinila ni Roberto ang kwelyo ng kanyang damit. Loy-loy ito, inayos niya. Sinubukang muli. Tumingala si Antonio. Panahon na, sabi niya sabay turo sa hagdan, ayusin natin to sa maayos na paraan. Hindi gumalaw si Roberto. Itinukod niya ang kanyang baston sa kahoy. Bayad ang bahay na ito, anya. Binaluktot niyo ang numero. Inilabas niya ang mga papel, mga resibo ng bayad. Iniabot sa sheriff. Tiningnan iyon ng sheriff, mabagal na kumurap at pagkatapos ay umiwas ng tingin, gumalaw ang proseso. Mabagal pero parang alon na hindi mapipigilan. Ibinigay ni Antonio ang senyas. 2 tagalipat bahay ang lumapit. Ang yabag ng bota sa kahoy ay parang mga tambol. Sa paligid, nagtaasa ng mga cellphone. Parang sabay-sabay na tumubo ang mga puno. Kumidlat ang hangin, amoy metal. Dahan-dahang binuksan ni Morena ang kamay. Kumislap ang susi at muling nawala ng tubiklop ang kanyang mga daliri. Huminga siya. Isa pa. Hindi tayo nag-iisa, bulong niya, hindi niya tiyak kung tinutukoy niya si Roberto, ang pamilya nila o ang isang bagay na mas dakila. Malapit na sa pintuan ng mga tagalipat nang biglang isang mahabang busina ang umalingaw-ngaw mula sa kanto. Lumingon ang lahat, umayos ng upo ang truck driver, may pinturing malakas na sumara malapit. Ang karamihan ay napalingon sa pinagmulan ng tunog. Muli, tumunog ang busina, mahaba, matatag, mapagpasya. Ang mga cellphone ay umikot, nakatutok sa kalsada. Dumulas sa harap ang isang itim na sedan, gumuguhit ng alon sa basang kalsada. Tumigil ang sasakyan sa mismong harap ng bahay ni na Roberto at Morena. Bumukas ang likurang pinto, bumaba si Ana, matangkad, kalmado. Ang navy blue na suit ay matikas kahit nababasa. Inayos ang strap ng briefcase, pinunasan ng ulan mula sa pilikmata at pinadaplis ang manggas ng kanyang jacket, parang tinatanggal ang alinlangan, naguunahan ng bulungan sa crowd. Abogado yan, sabi ng isa. Halatang mahal ang bayad, dagdag ng isa pa. Pero hindi sila pinansin ni Ana. Nakatuon lang ang mata niya kina Morena at Roberto. Hinigpitan ni Morena ang hawak sa susi. Inukit ni Roberto ang kanyang baston sa lupa parang angkla. Huminga si Ana, malalim at mabagal. Tumawid sa damuhan ng may dignidad. Medyo napalingon ang sheriff, halatang nagulat. Itigil ang pagpapaalis, sabi ni Ana, malinaw at malakas, dinig ng buong kalye. Binuksan niya ang kanyang case, inilabas ang mga dokumentong nakaplastik. Ang pulang selyo ng official injunction ay kitang-kita. Ngayong umaga ito na ipasa, hindi niyo sila pwedeng paalisin, hindi ngayon, hindi bukas. Anya, iniaabot ang papel sa sheriff. Bahagya siyang ngumiti, tiyak sa sarili. Bumagsak ang mukha ni Antonio. Panggugulo lang ito, bulalas niya. Puro delay. Tumataas ang boses habang nauutal. Pinunasan ng pawis gamit ang maayos na nakatiklop na panyo. Nagsimulang lumingalinga sa tumitipong karamihan. Tapos isang panibagong tunog ang pumunit sa katahimikan. Mababa, matatag, mekanikal. Lahat ng matay na palingon ng dahan-dahang pumasok ang isang madilim na berdeng military jeep sa kalsada. Dinig ang tunog ng gulong na dumudurog sa mga munting baha. Automatikong umatras ang mga kapitbahay para silang tubig na nahawi. Bumaba mula sa driver's side si Gustavo. Diretso ang tindig, tipikal ng sundalo. Malinis ang uniforme, kuminang ang mga medalya sa ilalim ng abong langit. Tumigil siya sandali upang ayusin ang sinturon, pagkatapos ay lumakad ng may layunin. Matulis ang tunog ng kanyang bota sa basang semento. Isang tingin lang at natiklop ang buong eksena sa kanyang paningin. Kay Antonio muna, kasunod ang mga tagalipat at sa huli ang sheriff. Mahina ang tono niya, ngunit malinaw at matatag. Ang pagpapaalis sa matatandang nang walang sapat na batayan ay hindi lang usaping sibil,
aniya. Ito'y pang-aabuso sa matatanda. At ang ganyan, mga Ginoo, ay krimen. Tahimik ang lahat. Nagkibit-balikat ang sheriff halatang hindi komportable. Ang mga tagalipat biglang nag-alangan dahan-dahang ibinaba ang mga kahon, hindi na makatingin sa sino man. Nagsimulang magbulungan ang karamihan. Anak nila yan, sundalo pala. Ibang usapan nato. Nagsimulang mautal si Antonio. Hindi ka pwedeng basta-basta magpakita ng costume at Pero natigilan siya. Dumating ang ikatlong sasakyan, isang makintab na itim na SUV, sinlinis ng salamin, agad na nakakuha ng pansin pagliko pa lang. Sa pagkatitig ng mga bintanang tinted na salamin ng buong crowd, bumukas ang pinto at lumabas si Marvin. Wala siyang uniforme, wala ring Amerikana. Naka-dark jeans, fit na coat at ang confidence na parang mismong spotlight. Dalawang lalaking may dalang profesional na camera gear ang kasunod niya. Media, bulong ng isa, may press coverage na, sambit ng isa pa. Nagtapos si Marvin ng tawag habang naglalakad. May bahagyang ngiti sa labi. Tiningnan niya ang mga kamera at pagkatapos si Antonio. Nakakatawa ang merkado ng real estate, ani Marvin mahinahong maangas. Gustong-gusto ng developers ang magandang publicity hanggang sila na ang kontrabida sa kwento. Guess what? Ikaw na ang trending ngayon. Nagsimulang kumilos ang crowd. Mula sa loob ng coat niya, inilabas ni Marvin ang isang nakatiklop na papel. Malinis, legal, presko. At Antonio, dagdag niya habang hawak ang papel sa dalawang daliri. Kagabi ko tinapos ang pagbili ng mortgage ng bahay na ito. Bahagyang ikiniling ang ulo, tinaas ang kilay. Kaya sa totoo lang, ikaw ang walang karapatang nandito. Parang apoy ang gulat na lumaganap sa buong kalsada, tumataas ang mga cellphone, lahat ay nagre-record. Nabitawan ni Antonio ang kanyang panyo. Yumuko siya para pulutin ito, nadulas, napamura ng mahina. Sa beranda, si Morena ay napaungol, halong tawa at iyak. Higpit niyang niyakap ang tansong susi, nanginig ang laso sa kanyang mga daliri. Pinikit ni Roberto ang mata, pinipigil ang luha at mas lalong umangkla sa kanyang baston. Nagbago ang hangin, ang dating simpleng pagpapaalis ay isa ng showdown. Napalaki nilang maayos ang mga anak nila, bulong ng isa. Nagvi-viral na to, sabay kuha ng video ng binatilyo sa bisikleta. Bumukas muli ang bibig ni Antonio, ngunit naunahan siya. 3 na ngayon ang nakatayo sa harap ng mga magulang, abogado, sundalo, negosyante. Magkakatabi. Matitikas ang balikat, isang pader ng proteksyon. Nag-zoom in ang mga kamera. Kumikinang sa kamay ni Morena ang tansong susi, parang hudyat ng pag-asa. Bumigat ang ulap. Sa unang pagkakataon, si Antonio ang mukhang maliit. Tahimik ang buong block. Ang ulan lang ang marahang bumubulong sa semento. Sinubukang bumawi ni Antonio. Hinila ang kanyang kwelyo, inayos ang kurbata at ngumiti ng pilit. Akala niyo ba drama ang magpapabago sa batas? Nanginginig ang boses. Delayed ang bayad nila, hindi na sila dapat dito at kahit anong palabas. Pero hindi niya natapos. Umusad si Ana. Kumalabog ang takong sa basang kahoy ng porch. Matatag ang muka, malamig pero kontrolado. Binuksan niya ang briefcase, kinuha ang isang makapal na bundle ng resibo. Inabot ito sa sheriff. Mortgage, fully paid. Utilities, walang atraso. Amilyar, bayad din. Sinabi niyang malinaw, sabay tapik sa unang papel. Hindi ito kapabayaan, dagdag pa niya. Ito ay panlilinlang. Kasinungalingan niya, inayos ng sheriff ang kanyang sombrero, kunot ang noo habang tinitingnan ng mga dokumento. Saglit siyang tumingin kay Antonio, pero walang sinabi. Namula si Antonio. Matatanda na sila, hindi na sila lalaban. Ito ay ingat sa pananalita, banta ni Gustavo, mabigat ang tinig, parang kulog. Lumapit siya, bumaon ng bota sa munting tubig, pinadaplis ang palad sa insignia ng kanyang dibdib. Nakatingin kay Antonio, diretso, walang sindak. Ang ginagawa mo ay criminal coercion, pambubuli sa matatanda.
At yan ay isang kasong maaring kasuhan, sabay turo pabalik sa magulang niya o pwede mong tapatan sila. Pero ngayon, ako ang kaharap mo, umalingaw-ngaw ang katahimikan na tunay na sundalo yan, bulong ng isa. Tapos ka na, Antonio, sabi ng isa pa. Bubuka pa sana ang bibig ni Antonio, pero Marvin na ang sumalo. Lumapit siya sa kamera, bahagyang nakangiti, at itinaas ang isang selyadong sobre. Kung hindi pa sapat ang sinabi ng mga kapatid ko, ani Marvin, eto na, diretsyo na. Dahan-dahan niyang inilabas ang dokumento. Kitang-kita ang embossed seal. Ako na ang may-ari ng bahay na ito. Mortgage, titulo, lahat ng legal na aspeto. Bayad, number, lahat. Pinakawalan niya ang mga salita at walang umimik. Hindi ikaw ang landlord dito, Antonio. Nang iistorbo ka lang, parang lindol ang reaksyon. May isang babaeng napahawak sa bibig, tulala. Halos mabitawan ng binatilyo ang cellphone niya sa gulat. May isang nagpakawala ng tawang alanganin. Loitering, ulit niya umiling, hindi makapaniwala. Umatras si Antonio, nanginginig. Nahulog ang folder mula sa kanyang mga kamay. Kumalat ang mga papel sa basang bangketa. Ang tintay kumalat, lumulundo ang mga gilid. Yumuko siya para tipunin ng mga ito, pero nanginginig ang kanyang mga daliri. Pag-angat ng kanyang mukha, wala na ang pilit ng ngiti. Lumapit si Morena sa gilid ng beranda, nakasandal kay Roberto. Itinaas niya ang tansong susi, sabay indayog ng laso, kumikislap sa ilaw ng beranda na parang apoy. Bagamat mahina ang kanyang tinig, umabot ito sa buong kalsada. 40 taon na nitong susi ang bumubukas ng aming pintuan, aniya. Walang banta, walang pera at walang kasakiman ang makakaagaw nito sa amin. Agad ang tugon, palakpakan, bulungan ng paghanga, mga mataing nagtataka. Itinaas ng mga phone ang anggulo, ang nanginginig na kamay ni Morena, si Roberto na nakatayo ng matatag sa tabi niya, at ang kanilang 3 anak na parang pader sa harap nila. Kumikislap ang ulan sa ilalim ng ilaw, mabagal at tuloy-tuloy, parang alaala. Huling sumubok si Antonio, paus ang boses, hindi pa tapos to. Tapos na, sabat ni Ana, malinis, direkta. Tumango siya sa sheriff na tahimik nang isinara ang eviction file at ibinaba ang clipboard. Epektibo agad. Nabigla si Antonio, wala siyang naisagot. Bawat galaw ng kanyang mukha, bawat kislot, bawat bitak sa kanyang maskara, nakunan ng kamera. Tumalikod siya bigla, muntik pang matisod at mabilis na tumakbo patungong kotse. Bumigay ang crowd para sa kanya pero bahagya lang. Sinundan siya ng mga bulong, parang aninong mahigpit ang kapit. Nang mawala na ang tail light sa kalsada, ibinalik ni Marvin ang kanyang phone sa loob ng coat. Malalim na bumuntong hininga si Gustavo. Isinara ni Ana ang kanyang briefcase, pero hindi sila lumingon sa sheriff, hindi sa media, lumingon sila sa kanilang mga magulang. Kumislap ang porch light at nanatiling maliwanag, hindi na nag-iisa ang pamilya Reyes. Sa tulong ng kanilang mga anak, ang tahimik na laban ay naging isang pampublikong hustisya. Nagbago na ang timbangan, wala na ang landlord, parang aninong tumakbo sa ulan. At ngayon, ang ambon ay lalong lumambot, hinuhubog ang crowd sa isang bagong anyo. Nakataas pa rin ang mga phone, pero nagbago ang tensyon. Palakpakan, ilang sipol. May mga sumisigaw na ng Reyes sa pangalan nila. Ang dapat sana'y kahihiyan ay naging kwento ng katatagan, katapatan at pagtindig. Dahan-dahang ibinaba ni Morena ang susi at hinalikan ito. Nanginginig ang kanyang labi. Maingat niyang iniikot ito habang dumadampi sa kanyang pisngi ang basang laso, parang lumang alaala. Ipinatong ni Roberto ang kamay sa kanyang likod, mainit, matatag. Namumuo ang luha sa likod ng salamin niyang pinupuno ng hamog. Umungol sa hangin ang lumang duyan sa beranda. Gaya ng dati noong ang mga sanggol ay karga ng mga kumot. Mga sanggol na ngayon nakatayo sa harapan nila, mga mandirigmang anak. Inayos ni Ana ang kanyang blazer, basang balikat. Tumingin siya kay Morena, isang ngiting tahimik, personal.
Pagkatapos, tumingala siya sa camera, fraud exposed, eviction dismissed, justice served. Tahimik ang boses niya, kalma. Pero mahigpit ang hawak sa kamay ng ina, isang pangakong hindi bibitaw. Inalis ni Gustavo ang butones sa itaas ng uniforme niya, bahagyang lumambot ang kanyang tindig. Sa wakas, huminga siya ng malalim. Tumingin siya kay Roberto. Tumango, isang simpleng, matibay na pahayag. Hindi na siya babalik, anya. Lalo't may kaso na siya, matatag ang tono. Pero sa ilalim nito ay may bagyong kumukulo, ang galit ng isang anak na nakita ang magulang na kinorner ng kasinungalingan. Lumapit si Marvin, may dalang dokumento, inabot niya ito kay Roberto. Sa inyo na ito, anya. Wala nang mortgage, wala nang loophole, wala nang makakagalaw pa rito. Nanginig ang mga daliri ni Roberto sa selyo. Boses niyang napuputol-putol. Binili mo ito para sa amin? Bahagyang ngumiti si Marvin. Nagniningning ang kanyang mga mata. Binigyan niyo kami ng tahanan. Nung wala pang ibang nagbibigay, bumabalik lang kami ng utang. Gumalaw ang crowd. Ang mga dating tahimik na nakamasid, ngayon ay tumatango na. May mga bulong, tama ang pagpapalaki. Hindi dugo ang sukatan. Yang ganyang katapatan, hindi tinuturo, isinasabuhay. Nagbulong muli ang binatilyo sa kanyang phone. History ang nasaksihan ng buong kalsada. Tinanguan ng sheriff ang pamilya, nahihiyang may halong respeto. Tumalikod siya, iniwan sa bangketa ang mga basang papel ni Antonio, lumuluha ng tinta. Ipinatong ni Morena ang tansong susi sa palad ni Roberto at dahan-dahang isinara ang kanyang mga daliri. Dito tayo nagsimula, anya, at dito rin tayo magtatapos. Nasa atin pa rin. Kumikinang ang kanyang mata, putol-putol ang kanyang hininga. Lumapit ang mga anak, pumuwesto sa paanan ng beranda, balikat sa balikat, walang puwang sa pagitan. Tahimik na pinanood sila ng mga kapitbahay, ang pamilya Reyes, isang solidong pader. Hindi lang pinagbubuklod ng dugo, kundi ng desisyon, alaala at pag-ibig. Matibay ang ilaw ng beranda, binabalot sila ng gintong liwanag laban sa dilim ng gabi. May narinig mula sa likuran, papasok yan sa balita. At isa pa, dapat lang, kailangan yang makita ng buong mundo. Dahan-dahang isinandal ni Morena ang kanyang ulo sa balikat ni Roberto. Basa ang kanyang balabal, basa ang laso, pero nakatali pa rin. Ligtas na tayo, bulong niya, at sa sandaling iyon ang susi ay hindi na lang susi. Isa na itong simbolo ng tahanan, ng alaala at ng pagmamahal na handang tumindig sa harap ng unos. At gaya ng lahat ng kwento, unti-unting kumalma ang paligid. Ang mga tao ay nagsimulang mag-alisan, ang kanilang mga bulong ay naging bahagyang tunog lamang sa tahimik na kalsada. Paunti-unti, bawat isa'y bumalik sa kani-kanilang tahanan. Mahina ang yapak sa basang semento, pero nanatili ang pamilya Reyes magkakatabi, balikat sa balikat. Nakabaon sa sandaling iyon, para bang gusto nilang hayaan ang tagpo na humigop sa kanila, palalim hanggang sa mismong buto ng bahay. Pagkatapos ng buwan-buwang tensyon, sa wakas nakahinga na sila. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, magaan na ang hangin. Sinubukan ng landlord na burahin sila, ang kanilang kwento, presensya at karapatan. Pero sa halip na mabura na isulat ang kwento nila, malinaw, matapang, hindi matitinag, nakalimbag ito ngayon sa alaala ng buong komunidad, sa bawat lente ng kamera at sa puso ng bawat nakasaksi. Ligtas na ang tahanan, tapos na ang laban. At ang pamana nila kanila na buo, matibay, walang duda. Kung naantig ka ng kwentong ito, tandaan, hindi ito nag-iisa. Sa iba't ibang panig ng mundo, may mga ganitong tahimik na laban nagaganap sa likod ng mga anino sa katahimikan. Kadalasan ay hindi nakikita. Pero kapag ang pamilya ay nagkakaisa, kapag mas malakas ang katotohanan kaysa sa pagbabanta, kayang magbago ang lahat. Huwag hayaang mawala ang mga sandaling ganito. Pindutin ang subscribe, itap ang notification bell, i-share ang video na ito.
dahil may karapatan ng mga tao na makita kung ano ang mangyayari kapag ang pagmamahal ay hindi umatras at kapag sa wakas dumating ang katarungan pauwi.